sa puon natin. Kunin gitara, ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang puon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon, papurihan natin siya. Idalangin natin ang bawat isa. Idalangin natin ang kapayapaan sa Middle East. Idalangin natin ang ating mga kabayan na nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang pamilya at para natin sa ating bayan. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula sa ating mga sala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos,
katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahan nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa langit at sa lupa. Bakit hindi niyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi niyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagtasakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka sa hukom na sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggang di mo napapayaran ng kahuli-hulihang sentim. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kamakailan ay marami sa atin ang nagulat sa biglaang pagpanaw ni Bishop Macaraig ng Tarlac. Mas nagulat yung mga few moments bago mamatay, si Bishop ay kanyang nakasama. Sabi nga nung isa, Father, kasama ko pa, nagmisa pa kami, kumain pa kami, tapos kabali-balita ako, patay na. Nagpigil lang ako, sabihin ko sana, magtaka ka kung ngayon, bigla mong makasama, bigla kayong kumain, kasama siya, bigla kayong magmisa, kasama siya. I mean, di ba? Tamang nakapagtataka, pero di ba't ang buhay ay ganun talaga? Tayo ay mamamatay at mamamatay. Kaya nga, kung mapapansin po ninyong ating mga pagbasa ng mga nakarang araw pa, ngayon, pinaghahanda tayo ng Panginoon. As in, now na, ngayon na. Sapagkat, sabi nga, hindi naman yung alipin ang magtatakda kung kailan darating ang Panginoon. In the same way, hindi tayo ang magtatakda kung kailan tayo haharap sa Kanya. Tanging siya. Kaya naman, dahil sa ito'y po pwedeng mangyari anytime, we should be prepared anytime. Kailangan na natin gawin ang dapat na natin gawin at hindi na natin ito dapat ipagpalipang gawin. At sinasabi nga po sa atin ng ating Ebanghelyo ang isa sa mga konkretong paghanda para dito. And interestingly, it has something to do with restoring relation or ending conflict. Ito po ay po pwede nating ma-deduce sa sinasabi sa Ebanghelyong mga salitang kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal sa iyo habang may panahon pa. If I'm not mistaken, alam po ninyo, may mga kaso na bago ipanik sa korte, idinadaan mo na sa mediation. Halimbawa sa barangay, and I just can't recall that branch in the government wherein pwedeng pagharapin yung mga concern sa kaso, yung inirereklamo at yung nagrereklamo,
para kumbaga, masolusyonan agad yung problema at hindi na palalaim pa. Sabi nga natin, di ba, yung expression natin, baka naman pwede pang pag-usapan. Alam po ninyo, gusto ko yung expression na yun. Kasi tayo, sa hindi kung minsan ng emosyon natin, ng galit natin, ng inis natin, ng sakit na naranasan natin, pinagpapalagay na agad nating wala nang magagawa. Hindi na mapag-uusapan. Wala nang dahilan para mag-usap. Gayong meron pa rin naman pala kung susubukan lang. Kaya gusto ko yung word na baka. Baka naman pwede pang pag-usapan. Dapat nating explore pa rin talaga. Sinisigurado kong maraming relasyon ang nasira, maraming problema ang lumala dahil hindi in-explore yung word na baka. Baka naman pwedeng pag-usapan pa. At yun ang pina-explore sa atin ngayon, sa palagay ko ng ating Panginoon. Yung word na baka naman pwedeng pag-usapan pa para ma-restore yung dating pag-asama o hindi man ay huwag nang mas lumala pa yung problema. Kumbaga, bago natin sabihin, wala nang talaga, siguraduhin muna natin, gumawa muna tayo ng paraan para makipag-usap, para makipag-ayos, para makipagkaso. Actually, may kaparehas itong pahayag sa Matthew 5:24, kung saan sabi mismo ng ating Panginoon, kung nag-aalay daw tayo at maisip natin, may hinanakit sa atin ng kapwa natin, iwan mo na po daw natin ang alay natin, pumunta tayo doon sa kapwa nating may hinanakit sa atin, makipag-ayos muna daw po tayo, saka tayo bumalik at ialay ang ating iaalay. So parang sinasabi ng ating Panginoon na bago tayo humarap sa Kanya, siyempre sa misa, at maging sa pagharap natin sa Kanya sa takdang panahon, siguraduhin natin na gumawa na tayo agad ng paraan para makipag-ayos o ayusin ang problema sa ating nakaalitan. And notice, hindi niya po sinabing, kung maalala natin, yung galit natin, hinanakit natin sa kapwa natin, ang sabi niya, kapag naalala natin, yung hinanakit o galit sa atin ng kapwa natin. Kasi di po ba madalas sa alitan, ang mas pinahalagahan natin, ang mas tinitingnan natin, yung galit lang natin, hindi yung galit o inis ng kapwa natin sa atin. Kaya dito sinasabi talaga ng Panginoon, lahat i-take natin into consideration. Hindi lang yung damdamin natin, kundi pati na yung damdamin ng kapwa natin. Lahat dapat natin gawin in order to achieve reconciliation. May kinausap po akong architect on behalf ng kanyang kliyente na nagkausap sila sa isang project. Kaya lang, for some reasons, itong kliyente, after 2 weeks na magsimula yung project, nag-back out, nag-iba ng plano. Ang problema, sabi ni Arky, nakapagsimula na siya, may mga nagastos na siya, may mga naabala na siya. Naabala na rin yung ibang mga projects niya. Ang sabi niya, hindi naman daw nakipag-usap sa kanya si kliyente. On the part ng kliyente, sabi naman sa akin, 2 weeks pa lang naman na nasisimulan. So hindi pa ganun kalaki yung gastos. At sinabihan daw niya si Arky na mag-usap sila. Pero from then on, hindi naman din daw nakipag-usap. At nung alaman niya, sinisingil na siya ng napakalaking halaga. Well, hindi ko po talaga alam kung ano yung buong istorya. Pero, ang isang bagay na sigurado ko, hindi na lumala pa ang problema at hindi nahantong sa wag naman sanang demandahan pa kung sa una pa lang, kung sa maagang panahon pa lang, nag-usap na sila at hindi na yon ipinagpaliban pa. Meron tayong kasabihan, time heals wounds. So dapat daw, okay lang yung matagal na panahon para ang sugat ay maghilom. Well, hindi ako masyadong bilib dyan. Lalo pat kung hindi mo na nag-usap and then naghintay pa ng matagal na panahon, gandang mag-usap muna. Tapos, sige, i-apply na yung time heals na yan. Pero kung hindi nag-usap muna, walang paliwanagan, palagay ko, time will not heal those wounds. Ang alam ko, God can heal wounds. Because Jesus is our healer. Kaya, kung paano natin pinakikinggan mabuti at sinusunod, ang mga doktor o physician nagsasabi sa atin, ganito ang gawin natin, ganun ang gawin natin, ito inumin mo, mas lalong sundin natin ang sinasabi ngayon sa atin ng ating pinakadakilang manggagamot. Sapagkat siyang pinaka makapagpapagaling at pinaka nakakaalam kung ano ang dapat nating gawin upang maghilom ang mga sugat ng mga masasakit
na nakaraan natin. At ano ang sinasabi niya ngayon sa atin? Makipag-usap, makipag-ayos agad. Huwag nang i-delay pa. Yung, again, bakit hindi niyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Gawin na agad kung ano yung matuwid. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Patawad. Humingi ng tawad. Mag-adjust. Sumulat. Makipagkita. Tumawag. Mag-text. Mag-chat. Kumuha ng mediator. Magpakumbaba. Gawin na agad ang mga yan. May kasalanan ka man sa tingin mo o wala. Again, time does not automatically heal wounds. Lalong-lalo na sa konteksto ng mga dating magkakaibigan, dating mag-asawa, mga magkakapatid na nagkalabuan, nagkatampuhan, nagkatimandahan, nagkaroon ng bangayan. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi pa kayo nakapag-usap talaga, time will not be your friend. The passing of time will be your enemy. Sapagkat mentras hindi kayo nag-uusap ng maayos, ay mas mag-uusap kayo ng hindi ayos. I mean, nadyang mas magparinigan, mas magparatingan, mas magsiraan na hindi makatutulong sa inyo ng alitan. Dahil ang paratingan, laging may dagdag, may bawas yan. Hindi makatutulong ang ganyan. That is why in the course of time, ay mas nagiging malayo kayo sa isa't isa. In as much as yung mga magagandang memories ninyo ay napapalitan unti-unti ng hinanakit ninyo. Therefore, this widens the gap between you. This deepens the hurt in you until gradually mamamotivate ka na to move on without this person. Yung masanay ka na at sanayin mo na talaga ang sarili mo na wala siya kesa namang nandyan siya pero nagkakasakitan naman kayong dalawa. Huwag naman sana. Kaya huwag na po na sana nating i-delay pa ang kaya naman nating gawin na. Gawin na natin agad ang magagawa natin in order to achieve reconciliation. Ngayon, hindi naman natin ma-achieve ang reconciliation. At least, ma-lessen natin yung tension para hindi na lumala pa yung problema. We may not restore relations, but we can end or we can lessen the conflict. At ito po ay mangyayari kung meron nga pong gagawa ng aksyon para makipag-usap, mag-adjust, makipag-ayos sa lalong madaling panahon. Alam natin ang problema ngayon ng mga Hudyo laban sa mga Hamas. Minsan laban na rin sa mga Palestinians. Kahit mag-research ka po hindi mo matutuntun yung pinaka-dahilan kung anong naging problema. May version ng mga Hudyo, may version ng mga Palestina. But again, katulad ng kwento ko kanina sa architect at sa kliyente niya, isang bagay ang sigurado, hindi hahantong sa ganito ang lahat kung maagang nag-usap. At yung pag-uusap na may pagpapakumbaba, may pag-a-adjust, may pagpapatawad, may paghingi ng tawad, may pagtupad sa pangako, may pagkalinga sa kapwa. Similarly, may mga problema sa pamilya na kung tutuusin, hindi dapat lumala kung may namagitan agad, kung may nakipag-usap, may nag-usap agad. Ngayon, kung ang problema ay malala na, sabihin, nandiyan nag-aaway-aaway na, katulad pa rin ngayon ng gera sa Gaza, meron pa rin magagawang paraan dyan. Meron pa rin. Kaya kung ano yung dapat na gawin, dapat gawin na. Ganun din kung meron ng pag-aaway sa pamilya. Kung sa tingin mo yung naging out of control na, again, kung ano yung dapat pa nating gawin, gawin natin. Hindi man mapanumbalik ang relasyon, ay mapahupa kahit pa paano ang tensyon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa Panginoon. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa
makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang sampo. Alam kong Sapagkat mahal niya. di ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang sampo. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang sampo. Diringin ang Diyos Bigyan natin ang ating ang mga mata. samo ko. Panginoon, kami tulungan mo na maayos ang aming mga alitan sa pamayanan, sa simbahan, lalo na sa aming tahanan. Sana'y magkusang humingi ng tawad ang dapat humingi ng tawad, magpatawad ang dapat na magpatawad. Pahalagahan hindi ang yabang, hindi ang masasamang mga nangyari o nakaraan, hindi ang kanya-kanyang punto, kundi ang muling pagmamahalan, muling pagtutulungan, muling pagmamalasakitan, mapanumbalik na muli sana ang dating samahan. Hallelujah! Hallelujah. Kung hindi man, huwag na sanang lumalapan. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pang sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, makatanda. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos ka na lang. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Makagagawa ang Diyos na sila, pero gawin mo ang parte mo. Gumawa ka ng paraan. Ibigay mo kung anong inaasahan sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Naririto akong inyong habang
handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagkamahal. Sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugtan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagkiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumaon. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin
sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad at nahapis ang Diyos ang siyang aliw. Sigaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa wala hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nanatiling pusilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyo walang tigil na pananalangin pati buhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Sieno. mahal na pira ng lason at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong at sa patuloy niyong pag-share ng ating mga reflections. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. All is safe, O Mother of Father. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears still soften up the hearts of men, they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Ialay po natin ang isang ito bilang pagkaparangal sa Diyos, kasama ng ating mga kahilingan para sa ating mga sarili-sariling pamilya, pero huwag natin kalimutan ang pamilya ng iba. Pagdasal natin ang mga nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagdasal natin ang pagtatagumpay ng kapayapaan sa buong mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon At sumaiyo din. upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala, gayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipinan ng Diyos, ang natamo ninyo ay kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit ninyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhika, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya ay natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at napapagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mapapahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Meron po akong itatanong sa inyo na sana'y seryosohin po ninyo. Seryosohin natin kasama ako dito. Sapagkat malaki ang kinalaman nito sa buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano at sa magiging buhay natin pagdating ng panahon, pagkaharap natin kay Kristo. At ito po ang million-dollar question. Tayo po ba ay tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan o tayo taong nabubuhay sa kasalanan? Napakahalagang tanong po ito. Sapagkat kung tayo ay Kristiyano talagang lumalaban sa kasalanan, we are on the right path towards heaven. Pero kung tayo tao lamang na nabubuhay sa kasalanan, we are on a very dangerous path towards hell. Kaya dapat malaman natin kung nasa saan tayo sapagkat alam niyo po ba na pwedeng tayo pala'y Kristiyanong lumalaban sa kasalanan pero feeling natin tayo'y namumuhay sa kasalanan. And that feeling could lead to hopelessness. On the other hand, pwedeng tayo pala'y namumuhay sa kasalanan pero feeling naman natin tayo lumalaban sa kasalanan and that could lead to laxness of morals. So either way, delikado po yan. So linawin natin kung nasa saan tayo sa dalawang yan upang magawa natin agad sa tulong ng Diyos ng ibayong remedyo o paraan. So paano po ba natin malalaman ang kaibahan? Well, ang kaibahan, palagay ko, ay nasa mismong tanong na aking binitawan. Ang sabi ko, paano ba natin malalaman kung tayo tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan o tayo'y tao lamang na namumuhay sa kasalanan? Ang keywords dyan ay yung Kristiyano at tao. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay of course tao. Pero ito'y taong may bago ng pagkakakilanlan kay Kristo. Katulad ng sinasabi ni San Pablo na hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo sa aking pagkatao. Yun ang isang tunay na Kristiyano. Yun yung tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Sapagkat kung nasa sa katauhan natin si Kristo, siguradong tayo ay lalaban at lalaban sa kasalanan sapagkat kontrang-kontra kay Jesus yan. On the other hand, tayo naman ay tao lamang kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Kasi ibig sabihin, hindi tayo naging bagong nilalang kay Kristo. Hindi pa natin talaga na isusubong ating buhay kay Kristo. Kaya kung tayo man ay nabinyagan, hindi tayo tunay na Kristiyano, Kristiyano tayo sa pangalan lang at hindi sa katuwiran, sa katotohanan. Simply put, ang tunay na Kristiyano lumalaban sa kasalanan ay alipin ng Diyos. Pero ang tao lamang, kahit pa nabinyagan, na namumuhay sa kasalanan, ay alipin ng kanyang sarili, ng kanyang masamang hilig, and worse, ng demonyo. Sabi nga po ni St. Paul sa Romans 6:22, kayong mga sinagip na o pinatawad na sa kasalanan ay alipin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na kayo alipin ng diablo. Ang tinamo niyong buhay ay buhay na banal na nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ang sabi pa sa 1 John 3:6-8, ang nananatili sa Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. At ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita o nakakilala sa Kanya. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay alipin ng diablo. Dito po papasok medyo ang confusion hinggil sa mga taong o Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Yung sinabi sa 1 John 3:6-8 na ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Kasi kahit ang Kristiyanong isinuko na ang buhay kay Kristo, kahit ang Kristiyanong lumalaban sa kasalanan, ay nagkakasala pa rin naman. Di ba? But it doesn't mean automatically na siya na ay alipin pa rin ng diablo. Ang namumuhay kasi sa kasalanan is someone who already enjoys living in sin. Kaya nga namumuhay na eh. Kumbaga, hindi lang squatter na. Kumbaga, squatter na nagtayo na ng building, kaya mahirapan ka nang paalisin. Alam niya bilang squatter na hindi sa kanya yung lupa. But he or she has all the excuses na manatili sa lupa na hindi sa kanya. Kaya,
hindi na rin siya gagawa ng mga drastic actions para magkaroon ng sariling lupa, para hindi manatiling squatter buong buhay niya. So may mga excuses na, kaya kahit nakukonsensya siya na hindi pa rin niya yun sariling lupa, yun ay katitigasan na niya, i-embrace na niya, mamumuhay na doon talaga siya. Ganun ang isang tao na buhay sa pagkakasala. Bagamat nakukonsensya pa, kahit pa paano nagkakasala siya, he has all excuses naman para manatili sa pagkakasala niya. Ginagawa rin naman ng iba kapit kasi sa patalim na Ewan ko ba, lagi na lang akong ganito, paulit-ulit na, kaya itutuloy ko na. After all, mabait naman ang Diyos, ikukumpisal ko na lang, patatawarin naman niya. Pag ganun, hindi na talaga gagawa yun ng isang drastic action para makalampas sa kanyang pagkakasala. Yun ang tao na namumuhay na sa kasalanan. At hindi po ganyan ang isang Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Because a Christian who struggle can really fight sin. So much so na mapabagsak man siya minsan ng pagkakasala. Yun ay hindi dahil sa sarili niyang kagustuhan, kundi naisahan lamang siya. Kaya babangon at babangon muli siya. At sa pagbangon niya, lalaban at lalaban uli siya. At sa paglaban niya, lalaban siya ng mas matindi pa kaysa nauna niyang pakikipaglaban na. Sabi nga po sa Proverbs 24:16, the just men fall 7 times, but they rise again. And if I may add, they rise again even stronger. And the Proverbs continue, sasabihin doon, but the wicked man stumbles from only one mission, which means ang taong namumuhay sa kasalanan, isang bagsak lang hindi natatayo yan. Magkukunwaring gumagalaw-galaw, kumikilos-kilos, may konting action para magkunwaring nakukonsensya. Nakukonsensya naman siguro, pero wala yung energy, wala yung kapursiguduhan, yung determination, sapagkat sa totoo lang, gusto niya talagang manatiling down o bagsak sa kasalanan. Kaya pagdating sa pagtingin ng Diyos sa dalawang yan, ang Diyos ay proud sa isang tunay na Kristiyano lumalaban sa kasalanan. Kahit pa nagkakasala yan, paminsan-minsan. On the other hand, ang Diyos ay nagagalit, sasaktan, baka nga nasusuklang pa kuminsan sa isang taong namumuhay sa kasalanan. Para lang ganito po yan, kayo po bang mga tatay o mga nanay na nagtuturo sa inyong maliit na anak sa paglakad, ay sasabihin nyo, ay hindi ko anak yan, dahil lamang ito ay bumagsak? Kasi nga, very weak pa. At hindi pa siya talaga gaanong sanay sa paglakad. Ganun po ba? Hindi. Sapagkat alam nyo naman, nagsisimula pa lang, alam nyo naman na weak pa yung mga tuhod, yung mga legs niyan. Alam nyo naman, hindi pa siya komportable dyan. Ang mahalaga, you are seeing considerable improvements. Na mula sa isang hakbang, nagiging 2, nagiging 3 hakbang, nagiging 5 hakbang, hanggang sa makalakad na ng tuluyan. Ganun po ang Diyos sa isang Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Tinitingnan man niya, ang mas tinitingnan niya ay hindi yung ating pagbagsak, kundi kung paano tayo seryoso at mas determinadong bumangon mula sa ating pagkakabagsak hanggang sa tayo mas maging matatag na sa paglakad sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi niya sasabihin na, hindi ko anak yan, ikinahihiya ko yan. Lalo pat alam naman ng Diyos sa ating puso at isipan, nababasa niya yan, na ang ating pagkakasala, hindi naman natin pinlano, hindi naman natin kagustuhan. Sadyang nasilat lang, naisahan lang tayo ng dyablo, naloko lang tayo, natukso, pero alam niya na determinado tayo bumangon mula dito. Ang mahirap po ay yung matanda na, hindi na bata, pero hindi pa rin makalakad. Kayong kompleto naman sa paa, kompleto naman dapat yung lakas, wala namang diferensya. Kasi ibig sabihin nun, yung bata ay hindi nagsisikap na makalakad talaga. But there is something wrong kung tayo matagal lang Kristiyano, pero yun at yun pa rin ang ating kasalanan. Doon pa rin tayo sa kasalanan yun patuloy na bumabagsak. So hindi na nag-improve, mas lumala pa. Yun po ang mahirap at yun po ang mali. Kasi ibig sabihin nun, umaasa lamang tayo sa Diyos, pero hindi tayo tunay na nakikipagtulungan sa Diyos upang ang ating buhay ay ganap niyang mayayos. Kaya po siguro ang isa pang magandang follow-up question at cage, ay ano po ba yung mga pagkakasala natin 3-5 years ago? Yun pa rin po ba?
or may significant improvement na. Kasi kung yun at yun pa rin at hindi na nabawasan yung frequency, mas nanagdagan pa, mas lumala pa, meron po tayo malaking problema. Malamang sa hindi na tayo tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan, kundi namumuhay na tayo sa kasalanan. Pero kung may significant improvement naman, tuloy-tuloy lang po natin. Huwag tayong ma-disappoint, ma-discourage. Pasasaan ba't makalala din tayo, magiging mas matatag din po tayo. In fact, just as you are tempted to give up, continue to press on. Sapagkat yun ay malaking temptation lamang na tayo tumigil na. Temptation yun ng demonyo sapagkat gusto niya tayong manatili sa pagkakasala sa habang panahon. Besides, sabi nga, hindi naman po lahat ng battle sa gera ay napagtatagumpayan. You win some, you lose some. Basta ang mahalaga, sa uli, sa tulong ng Diyos, ipanalo natin ang gera. Ganon din po sa pagpapakabuti. Hindi naman lahat ng tukso talagang mapagtatagumpayan natin. Basta ang mahalaga, sa tulong ng Diyos, umangon tayo at mapagtagumpayan natin sa huli ng lahat ng tukso ng Diablo. Sabi nga, it's not how you start, but how you finish. Let us therefore finish strong sa tulong ng Panginoon. Maging mga tunay tayong Kristiyanong lumalaban sa kasalanan at huwag tayong pabulit sa tukso ng pamumuhay sa kasalanan. Ito po sana ang hilingin natin biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y Sa Kaniya'y magtatapat maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may Hindi ako magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo Alam kong di sa pagkarimahal niya. ang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo Alam kong di rin ang Diyos sapagkat ang alam niya ang pinagdadaanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Tingin ang Diyos ang samo ko. Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong lumaban sa kasalanan. Lalo na marahil sa kasalanan ng kawalan ng pag-asa. Sapagkat alam ko na ito ang lagi sa aking ipinapaing ng demonyo sa dami ng aking mga problema sa buhay ko. Hindi ko paniniwalaan ito, hindi ko kakagatin ito sapagkat naniniwala ako na habang nabubuhay ako para sa akin ay meron kang magandang plano. Hindi ko alam kung paano malalampasan ang aking mga problema at mga alalahanin. Pero ang mas importante doon, ikaw ang nakakaalam at ikaw ang mag-guide sa akin. Tulungan mo po ako na panghawakan ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo mamaya. Paniwalaan natin. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa tagdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasal mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang
niya kayang gawa ng paraan. Basta huwag kang lalayo sa Diyos. Ilayo ka man ng pagkakasal, lumapit ka ulit sa Kanya. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tulad ng mga butil na tinitipon upang maging tilapay na nagbibigay buhay. Kanila ay matipon din at maging bayan mong isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagbubugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang salibutan na iyong pinagpapago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugtan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nanawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan.
Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, pagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang Ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa lungsod, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karantang, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na inaanihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At mga gawa mo makapangyarihan, aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking iyaya ang kadakilan ng aking Diyos. Masasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin o mahal na bira ng Lazarus, ina ng Ina ng pag-asa. pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo ay nananatiling pusilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatang. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Ilinawa namin sa iyo, o aming inang Liang, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon kami lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na bira ng Lazarus at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po unang-una sa mga kababayan natin sa ibang bayan at trabaho. Salamat sa sakripisyo po ninyo, una para sa pamilya ninyo at para sa sambayan ng Pilipino. Ang misa po ito ay talagang para sa inyo. Kasama rin po kayo sa mga panalangin namin sa ibang mga misa. Ang ribo na ito ay laging patungkol at para sa karangalan ninyo. Salamat po sa lahat, kalahatan, sa pagsuporta sa mga paggawain ng ating simbahan. Malaking tulong po ang inyong pag-share at pag-subscribe sa ating YouTube channel, Reverend Father Joseph Villarraura, at sa pag-share ng ating mga reflections and videos sa YouTube at sa Facebook. Ito po ay malaking tulong sa ating simbahan. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Alangin kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa inyo. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise.
tears still soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.